Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Ganap na po ang isang sama ng panahon na low pressure area ang namataang cloud cluster o grupo ng mga kaulapan ng Pag-asa. Dito po yan sa loob ng Philippine Area. Alas 4 ng hapon ngayong araw, huli po yung namataan sa layong 415 kilometers silangang bahagi ng G1 Eastern Samar. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Audra Aurelio, meron pa rin naman pong ridge nito nga high pressure area. Tumaabot naman pong epekto nito dito po yan sa may Luzon at ganun din sa may bahagi po ng Visayas. Dahil sa low pressure area, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog. Dito po yan sa may Eastern Visayas, habang dito naman sa bahagi po ng Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, pero hindi pa rin po inaalis ang chances ng pagkakaroon ng mga pulupulong pagkidlat pagkulog. Dagdag pa ni Mr. Aurelio, ito pong low pressure area na ating pong binabantayan, maliit naman ang tsansa na ito ay ma-develop sa pagitan na bagyo at halos hindi po ito kikilos o mananatili lamang dito sa karagatan sa susunod na 3 araw dahil nga po napipigil po yan nitong ridge ng high pressure area. Samantala ngayong isa na namang low pressure area ang binabantayan po natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Balikan lang po natin kung ano nga ba ito. Sa low pressure area, ang galaw po ng hangin pataas po yan dahil po ibig sabihin po nito yung mainit na hangin o yung warm air ay umaakyat po dito sa atmosfera at lumalamig naman kapag nandito na po yan sa may itaas na bahagi. Mababa na po ang atmospheric pressure kaya low pressure area ang tinawag po dito. Nabubuo naman ang mga kaulapan at kapag po kumapal na ito ng kumapal, nabubuo ang isang sama ng panahon na maaari pong magdala ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa mga apektadong lugar at meron din po yung posibilidad na mabuo pa sa pagiging isang ganap na tropical. Dahil isang low pressure area ang binabantayan natin ngayon sa loob ng ating boundary, alamin po natin paano kaya nito maapektuhan ang lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. Ating i-check ang nilalaman ng 3D weather forecast ng Pag-asa. Unahin po natin dito sa Baguio City, ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 15 to 22 at meron pa rin po chances ng isolated rain showers or thunderstorms simula po yan bukas at posible po yung magpatuloy hanggang sa Sunday. Dito naman tayo sa Metro Manila, inaasahan po natin magpapatuloy itong generally fair weather simula po yan Friday at magpapatuloy po yan hanggang sa weekend. Dito naman tayo sa Metro Cebu, inaasahan po natin bukas, maliit pa naman ang chance na maging maulan ng panahon. Pero pagsapit po ng araw ng Sabado, paghandaan po ninyo ang maulap na kalangitan na magdadala ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Pero wag po kayo mag-alala dahil pagsapit po ng Sunday ay muli namang bubuti ang lagay ng inyong panahon. Dito naman tayo sa Metro Davao, inaasahan po natin ang temperatura sa pagitan ng 24 to a possible high of 33 degrees Celsius at meron pa rin po ang chance sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat. Simula po yan Biyernes hanggang sa araw naman na Linggo. At panghuli po natin sa may Zamboanga City, inaasahan naman po natin ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Magpapakita naman po sa haring araw pero meron pa rin chances ng pagkakaroon ng mga isolated rain showers or thunderstorms simula po yan bukas hanggang sa weekend. Ngayon naman para po sa ating sunrise bukas, inaasahan po natin sisikat ang araw 5:44 ng umaga at malubog po yan 6:11 ng gabi. At yun po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update. Mamaya po yan sa News Live. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor Larosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat.